Ayon po kay PCO, Undersecretary Claire Castro, ito daw mga kababayan, inupakan po niya yung pamumuna ni Vice President Sara Duterte na kung tutuusin, wala naman po siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, magaling mamuna si Vice President Sara Duterte pero wala naman siyang ambag. Alam niyo po yon? Magaling na nga magmura, wala namang ambag. Diba? Puro reklamo, hindi naman tumutulong. So ngayon, pakinggan po natin yung sinabi dito ni Atty. Claire Castro. Kasi sabi dito mga kababayan, wala siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa dahig. Binatikos ni Palace Press Officer Claire Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y mabagal na pagtugon ng Administrasyong Marcos sa kalamidad mga kababayan. So ano ba yung ano? Ano ba mga kababayan yung mas matimbang sa inyo? Yung tumutugon sa problema ng mga kababayang Pilipino po natin na talagang makikita nyo na kahit yung First Lady bumababa sa mga kababayang Pilipino po natin para tulungan yung mga kababayang Pilipino natin, or yung Vice President natin na tuwing may kalamidad ay hindi mahagilap sa Pilipinas dahil nagbabakasyon abroad. So ano mas matimbang sa inyo? Siyempre doon ako sa First Lady na bumababa mga kababayan para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Hindi doon sa hindi doon sa Vice President na nagta-travel abroad tuwing may sakuna. Diba? So ngayon ito, play po natin. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Oh. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama din po dyan yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Tsaka take note mga kababayan, bago po umalis ng Pilipinas si Pangulong Marcos, bago pumunta ng Washington DC at kausapin itong si President Donald Trump, personal pong pinuntahan ni PBBM yung pagre-repake ng mga food pack para itulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung matatandaan nyo, di ba, nag-viral pa nga yung ginawa ni Presidente Marcos na siya mismo ang uminom nung galing dun sa yung maduming tubig na sinala at naging malinis. Siya mismo yung unang tumesting noon mga kababayan. At kita naman po natin yung naging resulta po noon. Kita po natin mga kababayan yung pagsusumikap at magandang ginagawa ng ating presidente para kahit papaano bago siya umalis, masigurado niya na natutulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na nasalanta ng kalamidad. Ano po at nakakaranas ngayon ng matinding pagbaha. So ngayon ipagpatuloy pa natin Yung Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Ngayon, ang tanong, ano ba ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte dun sa dahig? Puro drama lang. Kasi unang-una, maliwanag na mga kababayan na si Duterte hindi po makakalabas dahil nga ang tingin ng mga DDZ hindi naman nagtatrabaho etong si Kaufman. Ngayon, kung hindi nagtatrabaho etong si Kaufman, ano pa ang silbi ni Sara Duterte dyan? Diba? Ano ba magagawa ni Sara Duterte dyan para palayain yung kanyang ama? Di dapat ang gawin niya, umuwi na lang siya ng Pilipinas at magtrabaho siya dito. Gugulin niya yung oras at sarili niya para po sa pagtatrabaho niya dito para matugunan niya yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo ba, ang laging pagdepensa ng mga DDZ, sa ginagawa ng ating gobyernong kabutihan sa mga kababayang Pilipino po natin, yung libreng sakay daw ng OBP. Makakain ba yan?
Oo nga, nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, pero hindi po sapat yan sa laki ng budget ng Office of the Vice President. Huwag niyong gamiting dahilan yung mga libreng sakay na yan na extended hanggang July 21. Diba? Hanggang 21 nga lang yun mga kababayan eh. Diba? Dapat ang gawin ni Sara Duterte, umuwi na siya ng Pilipinas, babain niya yung mga kababayang Pilipino po natin at tulungan niya personal. Hindi yung hindi na nga siya nakakatulong, puro pagbatikos pa yung ginagawa niya bagong ipagmamalaki yung libreng sakay. Oo nga mga kababayan, yung libreng sakay kahit papaano nakakatulong, kaso ang problema, ang kailangan ng mga kababayang Pilipino po natin ngayon ay yung pagkain na makakain nila mga kababayan habang sinasalanta sila ng matinding pagbaha. Diba? Yun ang kailangan, pangunahing pangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin dahil yung iba hindi makalabas ng tahanan, dahil po hindi makapasok ng trabaho, dahil nga matindi yung pagbaha. So dapat ang unahin ay yung mga personal na pangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Buti pa nga mga kababayan wait lang, pakita ko sa inyo. Buti pa nga mga kababayan, etong si First Lady. May nakita akong video ni First Lady Eto, ayan, buti pa nga mga kababayan, etong si First Lady tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin at bumababa mismo para tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi po dito sa News 5, wait, tanggalin ko yung comment section, baka sabihin nyo tayo yung nag-post Eto, News 5. Sabi po dito sa News 5 mga kababayan, basahin po natin. First Lady in action. Namahagi ng relief goods si First Lady Liza Araneta Marcos sa ilalim ng tulay malapit sa Malacanang kahapon July 22. Kasunod ito ng pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na sana ay narito siya sa bansa para tumulong at damayan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Krising. At habagat, nasa Amerika pa ang Pangulo para sa kanyang 3 days visit na layong palakasin ng alyansa ng Pilipinas sa US pagdating sa ekonomiya at seguridad mga kababayan. So yan, panoorin natin. Take note mga kababayan ito pong pagtulong ni First Lady wala pong kinalaman sa gobyerno yan. Yan po ay personal na pagtulong po nilang mag-asawa ni PBBM. Para lamang po sa inyong kaalaman kasi baka sabihin ng iba, hindi galing yan sa DSWD, ano yan? Pinangaano nyo lang yan, pinantutulong lang yan para makapag-photo op. Hindi po. Personal na pagtulong po nilang mag-asawa yan. At talagang tulong po nila yan mga kababayan ni PBBM sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi po yan mga kababayan galing sa DSWD o kung ano pa man po. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan para makakalabas. Ito yung charity timba Ito yung charity timba mga kababayan for the record. Thank you very much. Galing sa asawa ko kapitan. Galing sa asawa ko. Ila po. Pila, oy. Pila lang. Ayan, kung titingnan ninyo mga kababayan,
Buti pa si First Lady tumutulong sa mga kababayan Pilipino po natin. Si Sara Duterte nasaan ba? Nasa dahig. Puro pambabatikos at paawa yung ginagawa doon. Ano ba yung ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Eto, basahin natin. Ayon po mga kababayan mismo, cut na natin dyan ha. Ayon po mga kababayan mismo dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Sabi dito mga kababayan, Digong, itinataboy na daw si Sara, sinabihan si BP Sara na wag nang bumisita. Bakit daw mga kababayan ayaw na ni Duterte na pabisitahin itong kanyang anak na si Sara Duterte? So, sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Yan. Ito daw. Sinabihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Sara Duterte na huwag nang bumisita sa kanya sa Dahig, Netherlands. Ibinahagi ito ng Vice Presidente matapos bisitahin ang dating Pangulo. Yung bilin niya is yung kanyang yung huwag na daw siyang bisitahin. Huwag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. Sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa iyo. Kaya kami, yung pumasok para mapaabot namin sa iyo kung ano yung sinasabi nila. At mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila, sabi pa ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, si Duterte ay nakakulong sa Dahig, Netherlands at patuloy na iniimbestigahan kaugnay sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato ng kanyang administrasyon. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, yan ang ginagawa ni Sara Duterte sa Dahig. Ginagamit yung kanyang ama na kunyari ayaw na siyang pabisitahin kasi nakakaabala daw, pero ang sabi daw niya para lumabas na mabuting anak, hindi pwede daw yon. Kasi marami daw naghihintay kay Duterte sa labas at kailangan niya maipaabot yung sinasabi ng mga taga-suporta dun sa labas na naghihintay kay Digong. At kailangan din daw maipaabot niya doon sa mga taong yon yung mga sasabihin ni Duterte. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, huwag niyang kalimutan na siya po ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya po ay may sinumpaang tungkulin po sa mamamayang Pilipino na nagtiwala at bumoto po sa kanya. Diba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, etong si Vice President Sara Duterte, talagang namumuro na po ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Bakit? Kung matatandaan nyo nung bagyong Karina, di ba naispatan siya na papatakas ng airport papunta mga kababayan sa Germany. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, may bagyong Krising at habagat mga kababayan, nasaan ang ating Vice President? Naando dun sa Dahig. Saglip na magtrabaho dito sa Pilipinas at tulungan kayo, ano ginagawa niya? Nando doon sa Dahig at sinisiraan ng gobyerno ni PBBM. Kahit alam naman po niya na hindi na makakalaya yung kanyang tatay, pilit pa rin po siyang pumupunta doon kasi nga mga kababayan, gusto niyang makakuha ng malaking suporta sa mga kababayan po nating OFW. Ang pinakamasaklap nga lang niyan, marami pa rin talaga tayong mga kababayang Pilipino na nauuto ni Vice President Sara Duterte. At kahit alam naman ng mga kababayang Pilipino natin dyan sa Dahig na hindi nagtatrabaho si Sara ng maayos at puro pagbatikos lang yung ginagawa sa ating gobyerno, diretso pa rin yung pagsuporta po nila at patuloy pa rin po sila nagpapabudol kay Sara Duterte. Kaya nga kung akong tatanungin mga kababayan, in my personal opinion, nasa sa inyo kung iboboto nyo si Sara Duterte, pero wag nyong kalimutan na ang nakasalalay dyan ay ang ating bansa. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo mga kababayan hinggil po dito mga kababayan sa ginagawang pagbatikos ni Sara Duterte sa pagiging mabagal daw ng aksyon ng ating gobyerno, pero hindi naman siya tumutulong sa ating gobyerno para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin?